At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Nang Hingaluang Warship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Walang nagawa si Karyong. Ayun, nasa bilangguan pa siya hanggang ngayon. Hindi mo ako kaya, Karyong. Kung utak lang ang pag-uusapan, wala ka sa kalingkingan ko. Teka. Parang may naaaninag akong gumagapang. Sino kaya yan? Sino ka? Ako ito, si Mayor Karyong. Mayor Karyong, nakawala ka na sa bilangguan. Oo, konsehal. Pinilit kong makatakas para patayin ka na sa gabing ito. Kaya magdasal ka na. Ano? Mayor, my friend, hindi ako marunong magdasal eh. Huwag mo akong patayin. Huwag! Napakatapang mo doon sa pulis. Hinamon mo pa ako. Akala mo siguro hindi ko kayang tumakas, ano? Kaya ngayon, sige, magdasal ka na. Mayor Karyong, my friend, di ba matalik tayo magkaibigan, ha? Anong matalik na magkaibigan na sinasabi mo? Mortal tayong magkaway. Nako. Kaya magdasal ka na. Hey, dahil babalatan kita ng buhay. Babalatan kita ng buhay ngayon. Bago kita patayin. Magdasal ka na. Mayor Karyong, Papasok kita sa sariling tumpong mo ngayon. huwag mong sasaktan, huwag. Maawa ka naman sa akin, oh. Ito. Tikman mo ito. Ayan. Mayor, anong ginawa mo sa akin? Nako. Sinaksak lang naman kita. Ayan o. Lumabas ang atay at bituka mo. Kitang-kita na. Ayan, tignan mo. Konsehal. Isugod mo ako sa ospital. Ipatahi mo ang tiyan ko. Ayaw ko pang mamatay. Tutuluyan na kitang patayin. Tutusukin ko ang puso mo para mangisay ka na. Huwag, Mayor Karyong. Maawa ka sa akin, huwag. Patay. Akala ko nautot lang ako. May sumama pala. Ano yan? Walang hiya ka. Nagbawas ka pa. Ang baho. Puha! Naku. Ang ibig mong sabihin, pare, nakatakas si Mayor Karyong at kamuntik ka na niyang mapatay. Oo, pare. Mabuti na lang at may mga paparasin na dumaan doon sa kinaroroonan namin. Nagtago siya. At sinamantala ko na yon para tumakas. Kailangan na may report natin kaagad. Baka nandyan lang sa paligid at naghihintay lang siya ng magandang pagkakataon para patayin ka. Ano? Pare, ayaw ko pag mamatay. Tulungan mo ako. Huwag mo akong iwang mag-isa rito. Natatakot ako eh. Oo, pare. Hindi kita iiwanan. Sige, sasamahan kita. Pupunta tayo sa pulis at ipapahuli natin ang Mayor Karyong na yon. Sige pare, halika. Pero tingnan muna natin ang paligid. Baka nandyan lang na nag-aabang ang Mayor Karyong na yon. Ikamunting na akong mapatay, pare. Huwag kang mag-alala, pare. Aalalayan kita. Bago kanya mapatay, dadaan na muna siya sa sa ibabaw na ng aking bangkay. Pare, may humintong tricycle sa tapat natin. Baka siya na yan. Delikado.
papatayin niya ako. Ano? Hindi. Ayaw ko pang madamay dito. Ayaw ko madamay. Pare, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwanan! Huwag! Nako, Mayor Karyong, huwag mo akong patayin. Maawa ka sa akin, huwag! Konselasyon, bakit anong nangyari sa'yo? Boy Sibuyas, ikaw ang... Konselasyon, anong nangyari sa'yo? Tulungan ninyo ako. Isugod natin sa ospital si Konselasyon. Inatake siya sa puso. Tulong! Ayan, nakabalik na ako dito sa bilangguan. Hindi na malayan ng mga pulis na umalis ako. Mga gunggong na pulis ang mga itaw. Natakasan ko sila na hindi nila alam. Nakaw, siguradong magrereklamo ang konsel asong na yon. At sasabihin niyan, tinangka ko siyang patayan. Hindi siya paniniwalaan dahil nakita nila akong nakakulong dito. Di mo kayang utak ko, asyong. Marami ka pang kakaining bigas para makapantay sa akin ang utak mo. Nagkakamali ka sa sinasabi mo kung siya lasyo. Hindi magagawa ng bayaw kong pumatay. Napakabait niya. Maawain siya. Pero ilabangan niya ako kagabi, Vice President. Tinadyakan pa nga niya ako dito sa aking tagiliran. At nawalan pa nga ako ng malay. Akala ko lumabas na yung lamang loob ko. Tulad ng sinabi ko, hindi magagawa yan ng bayaw ko. At isa pa, paano kanya sasaktan? Nandito siya sa kulungan. Ngayon ko nga lamang siya lalabas dahil ipinakulong mo siya sa pulis, hindi ba? Oo. Nakalabas siya, Vice President. Kitang-kita ko siya. Ang ibig mong sabihin, pinalabas siya ng pulis. Hindi ko alam, Vice President. Pero hinarang niya ako Siya yon. Sargento, pinakawalan niyo ba ang bayaw ko kagabi? Nako, Vice President. Hindi pa. Hindi namin gawain niyang magpalabas kami ng bilanggo sa gabi. Bawal yan. Oh, ayan kung si Halasyong. Narinig mo na ba ng sinabi ng pulis? Hindi raw siya pinalabas kagabi. Kaya nagkakamali ka. Baka naman nananaginip ka lang ng gising. Ano? Hindi, Vice President. Totoo sinasabi ko Hindi ako nagsisinungaling. Totoo. Tama na, Konselasyon. Hindi kami naniniwala sa sinasabi mo Paano ka niya harangin? Nakakulong siya. Kaya tumahimik ka na lang. Daldal ka ng daldal O, paano yan? Ha? Sargento, ilalabas ko na ang aking bayaw na mayor. Vice President, ilalabas mo na. Huwag. Huwag niyo siyang ilabas. Papatayin niya ako. Huwag! Ay, Bibang, mabuti at nadatnan kita rito sa grocery store ninyo. Oh, ate Punyang, nadalaw ka. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo, ha? Ay, matagal nang hindi nadadaluyan ng serbisya ang aking lalamudan. Sa palagay ko ganun ka rin, hindi ba? Oo, tama ka.
Kaya lang pinagbabawalan ako ni Darwina na uminom ngayon eh. Ano? Ang ibig mo sabihin tatanggihan mo ang anyaya ko sa'yo na mag-inuman tayo ngayon? Parang gano'n na nga, Ate Punyang. Anong parang ganun na sinasabi mo? Ganon talaga, hindi ba? Ha? Ate Punyang, pasensya ka na dahil... Walang pasensya sa akin. Mali daw ang ibig sabihin dito. Pinuputol mo na ang pagkakaibigan natin at gusto mong mag-away ulit tayo. Gusto mo? Ha? Ate Punyang? Sige, alis na ako. Maghanap na lang ako ng totoong kaibigan ko. Hindi tulad mo na traidor. Ate Punyang, kwan kasi... Sige, alis na ako. At isusumpa ko ang araw na ito. Simula ngayon, ituturing na kitang mortal na kaaway. Sige! Ate Punyang, sandali lang! Ate! Magpapaliwanag ako! Ate! Ay, naku. Wala na. Hindi na ako pinansin. Wala na talaga. Pinutol na niya ang pagkakaibigan namin. Ayaw mo akong kaibigan. Ayaw na rin kita. Sige, away kung away. Konsyal, ayan no, nakahanda na ang imbento kong Universal Warship at pinangalanan kong Universal Warship 2024. Mas malaki, mas maraming makakasakay na sundalo at eroplano. Ay, ayos. Mas malaki ang kikitain natin. Kaya sige na, sabihin mo na sa mga sundalo na sumakay na sila para makapunta na kayo doon sa kinaruruulan ng mga barko ng China at mapalayas natin ang mga yan. Opo, konsyal. Ano na kayo mga sundalo? Sumakay na kayo sa Universal Warship 2024 at maglalayag na tayo papunta sa West Philippines na kinaruruulan ng barko ng mga China. Sige, sama. Sama! Tara na. Sakay na kayo! Sa barko, bilisan nyo. Doon na tayo. Pare, Oh, alam na ba na ni Benito kung magkano ang pasay ng bawat batalyon ng sundalo? hindi ko sinabi ang totoo na halaga ng pamasahe nila, pare. Sabi ko nga sa kanya, 1,000 ang babayaran ng bawat squad. May tuwag-tuwa naman siya nang sinabi kong kalahati ang para sa kanya na pamasahe nila. Hindi niya alam na 2 milyon ang pasay ng bawat isang batalyon. Hindi, pare. Oh. Kaya di pa tayo dito. Sa bawat squad. Bibigyan kita ng 500 pesos. Ano 2,500,000 pesos lang ang sa Oh! akin. Grabe ka naman, pare. Masyado ka namang... Ay! Yung Universal Warship! Tinamaan ang business ng China! Sumabog! Pare, tinamaan daw ng missiles ng China ang ginawa ni Benito na warship. Veronica! Oh, Veronica! bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Ay, hindi mo ba narinig yung malakas na pagsabog kanina? Narinig ko. Ang lakas nga eh. Bakit? Ano ba yun? Naku, friend. Ito, tingnan mo ang post nila sa social media. Ito, tingnan mo. Bakit? Ano bang nakapost dyan? Ayon sa post nila, yung tinamaan daw ng missiles ng China at sumabog daw ang warship na inimbento ni Benito. At hinihinala daw na namatay ang lahat ng sundalo na nakasakay doon. Ano? Kung sumabog,
Palagay ko, maraming namatay na naman. Oo, friend. Kaya dapat ipagbawal na ng gobyerno ang paggawa ng warship dito sa atin. Dahil maraming nadidisgrasya. Galit ang China kung may makikita silang warship natin. Tama ka dyan, friend. Pero ayon sa bagong samahan ng Inventor and Scientists of the Philippines, kailangan daw na hindi tayo titigil sa pag-imbento. Kaya kahit pumalpak man, ay magpapatuloy daw ang pag-aaral ng mga nag-iimbento. Si Mayor Karyong, lumabas ng opisina niya. Maupay nga aga sa iyo, Mayor Karyong. Maupay na aga rin sa'yo, Pineng. Tamang-tama. Nandito ka. Halina kayo. Sumama kayo sa akin. Saan tayo pupunta, Mayor? Sa motel. Doon sa dagat. Dahil natapos na raw ni Ambreng yung naimbento niyang warship na pinangalanan niyang Nanghingaluan Warship 2024. Susubukan nating sumakay at pupunta tayo doon sa West Philippines na kinaroroonan ng mga barko ng China na nag-water cannon sa mga mangingisda natin. Ano? Sasakay tayo sa inimbento ni Ambreng na warship? Patay! Ang ganda-ganda ng pamasyal dito sa West Philippines pala Ayan, mga kababayan ha. Nandito na tayo sa kinaroroonan ng mga barko ng China at inabandona nila dahil natakot siguro sila na makita nila yung mas malalaking 10 beses itong barko natin. Ayan o. Wala nang tao ang mga barko nila. Ha! Malaki pala itong barko natin. Nasaan na kayang mga tao na barko ng China na yan? Wala na Malis na siguro wala na. Ayon sa kapitan ng barkong kinalulunanan natin nakita raw nila na nagpambo na sila paalis nang makita nilang parating tayo dito. Oo, ngayon, takot na silang gambalain pa ang mga manggigista natin. Hindi na nila babalikan itong mga naiwan nilang barko. Diyos ko, ano yan? Ano yan? Oo nga. Benito, anong nangyari? Ano yung pagsabog na yon? At bakit huminto ang barko? Nasaan si Benito? Bakit parang wala yata dito sa barko? Oo nga. Nasaan si Benito? Bakit wala siya? Ang mga kasama, nakita nyo ba yung inventor ng barko natin? Sinong inventor na sinasabi ninyo? Nako yung nakasuot ng kulay orange na damit kanina. Nasaan siya? Nako, ayun bang inventor natin? Akala namin kasi janitor, kaya pinalayas namin. Ano? Pinalayas ninyo? Nako, pare dong. Patay tayo nito. Paano na tayo makakabalik? Hindi pa alam ng mga kapitan ng barkong ito kung paano pandalin ito. Si Benito lang ang nakakaalam. Hindi ko rin alam. Paano na tayo? Baka patamaan tayo ng missiles ng China rito. Mamamatay tayong lahat. Bakit nyo naman kasi pinalaya si Benito? Iyon ang inventor ng barkong ito. Ngayon, paano na tayo dito? Tumigil ang warship. Hindi namin alam na paandarin ito. Pare, kailangan na magparescue tayo. Ayaw ko pang mamatay. Pare, ayaw ko pang mamatay. Kaya gawan natin ang paraan para makaligtas tayo. Bayaw, nandito ka pala sa salas. Hindi ka pa natutulog.
Hindi ako makatulog, bayaw. Iniisip ko kasi ang sitwasyon natin baka mapahiya tayo sa United Nations. Nasabi ko pa naman sa kanila na magaling ang inventor natin. Kaya lang hanggang ngayon hindi pa natatapos na yung ginagawa niyang nanghingaluan universal warship. Di ba mas malaki yun kaysa doon sa inimbento ni Benitong Universal Warship 2024? Ay, oo, bayaw. Sino Sino ka? Huwag! Huwag! Sino kaya ang biglang pumasok sa bahay nila Mayor Karyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang ng Hingaluang Warship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!